Face to face dito sa TV5. Ano ba ang itsura ng hindi naligo? Sabi ni Ate Beth, tuyo ang buhok. Tapos parang naghilamos lang. Para pong parang bagong gising. Pero syempre, merong iba kasi ang estilo. Sa gabi pa lang naliligo para pagpasok ng maaga, hindi na maliligo. Merong ibang ganon. Oh. Bakit pag naliligo ako? Siyempre kayo? naman po. Sa totoo, pag maliligo ko. Ay, Cherry, sabi, maliligo ako. Note kayo. Sandali lang, Sherry, hindi tayo magkaintindihan. Okay. Ikaw, Ate Tess. Okay, sandali. Ikaw, Tess, paano mo nasabing mukhang hindi malinis sa katawan si Christina? Kung sa damit niya. Okay, paano? Kunwari ngayon, ang suot niya, Basta ganyan. Sa susunod na araw, ganun pa rin. Hanggang sa susunod na araw. So ikaw, Ate Beth, nagtrabaho ka doon sa kanya, nag-alaga ka ng anak niya. Opo. Anong itsura ng mga bata? Pagising nila hanggang maghapon, Yun na yung suot. Opo. At saka madalas po maligo yung mga anak niya pag umuulan. Kasi lagi po naglalaro sa ulan. Okay. Hindi, Ate Christina, hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi mo tatanggapin ang lahat ng sinasabi nilang ito kasi baka nga talagang may problema at kung hindi mo yun haharapin kahit pag-usapan natin ngayon, ay hindi ka namin matutulungan. Siya, Wala naman hindi sa akin niya talaga sinagot problema kanina dyan. yung tanong mo kung gaano kadalas siyang maligo. O, gaano ka kadalas maligo? Naliligo naman ako. Palagay natin twice a week. Oh. At least naligo. O bakit? At least ako naghuhugas. Kayo, marunong ba kayo maghuhugas? Talaga? Meron ba kayo feminine wash? Wala nga eh. So, 2 beses lang sa isang linggo. Okay, sandali lang. May dahilan yon. Bakit 2 beses sa isang linggo ka lang maligo? Hindi, lagi pag lagi akong papainit ng tubig. Talagang tuwing maliligo ako, lagi ako may mainit na tubig. Ang tanong ko, Christina, ganun ba ang pagkakaturo ng nanay mo sa inyo? Hindi, na, araw-araw. dati nung... Okay, sandali lang. Sandali lang, Sherry, hindi tayo magkakaintindihan kung puro kayo tuksuhan. Gusto niyong tulungan siya, di ba? Sabi niyo, kaibigan kayo. Pakinggan natin, may dahilan. Di ba sinabi na nga ni Doktora, may pamamaraan ng pagsabi sa kanya. So bakit naman 2 beses sa isang linggo lang maligo? Sinong nagsabi sa iyo yan? Kung dati naman nung maliit ka, araw-araw kang naliligo. Gusto ko lang siyang ami. Gusto mo lang. Bakit? Gusto ko lang kasi gusto ko pag naliligo ako mainit, pero matagal. Ako rin Matagal naman, ako mainit din ang naliligo. tubig ko pag naliligo ako, kahit mainit. Matagal. Kaya gusto ko... Gaano katagal yung matagal? Siguro mga 3 pakulo ako ginagawa ko. Sa takure. 3 pakulo yan para tapos mainit na mainit pa. Gusto ko nabababad ko yung katawan ko. Yung Okay. pag binubuhusan ko ba, gusto ko yung dumadaloy sa yung init sa katawan ko. Ganun. Tapos 3 araw, doon na lang ulit ako maliligo. Ang weird. So paano ang ilang mga parte ng katawan mo na pinagpapawisan? Kagaya ng kilikili, di ba? Yung mga ganon. Pag naligo ako, lahat na yan, na-scrub ko na. Sila ba may pang-scrub? Sakit niya na yun. Sakit? Sa tingin mo naman, sino Okay. pa yun? Ate Christina, okay, sige. Maaring, saan mo nakuha yung ideya na yan? Na 2 beses lang Sa akin maligo? lang, oh. Okay. Pero dati, nung maliit ka, araw-araw kang Araw-araw. naliligo. Okay. Hindi kaya't may problema kayong mag-asawa? Wala. Ang mga bata, gaano kadalas maligo? Araw-araw. Araw-araw. O bakit sila araw-araw? Ikaw hindi. Paano pag meron kang... Okay, sandali lang po. Paano pagka meron kang buwanang bisita? Ay, hindi ko talaga ako naliligo nun. Pag pangatlong araw lang ako naligo. Sa palagay ko, may nakausap kang makalumang tao. Hindi kasi, di ba, yung mga makalumang tao naniniwala na kapag ka may bisita ka, hindi ka daw dapat maligo kasi tatamaan ka ng lamig at ng kuliglig at kung ano-ano pang mga lig. Pero, meron talagang ibang mga matatandang ganon ang paniniwala. Noon. So, sinong nagsabi sa'yo nun? Na kapag ka may bisita, ligo. Po. Yun ang gusto ko magagawa nyo. Di ba? Lahat nga sarili. Kailan nagsimula
nagsimula yung pagligo mo ng 2 beses sa isang linggo? Anong Kasi edad? di ba, 1 year pala yung anak ko. So, siyempre, para maano lang ako sa binat. Kasi ako rin mo naggagawa sa bahay, nag-iigib, lahat. Binat everyday simula Hindi. umaga. O, ano pa kailan mo? Hindi Palibasa mo nga sa anak mo. totoo kasi Nakasugalan yun. ka na. Siguro parang dapat may doktor na magpaliwanag nun kay Christina. Totoo ba yung binat, doktora? Tsaka kasi masyado tayong ritualistic. Alam mo naman dito tayo mga Pilipino. Mga lumang ritual kasi yun, Pero diba? alam nyo ba, pumunta kayo sa ibang bansa, pagkapanganak, pinapaliguan ka agad. So ano Wala kung- kasing ganun. Walang kasing walang yung scientific explanation yon na sasabihin mo na mabibinat kayo. Kasi tayo nagkahalo-halo na sa mga maling paniniwala at maling ritual na hindi natin alam din na merong hindi magandang epekto sa ating katawan. Yes. At ito na nga yun, Christina, kasi ang mga taong nasa paligid mo, miski ang asawa mo, nahihirapan na sila ay nakakaamoy ng hindi maganda kapag nandiyan ka. Dami asawa ko. Diyos ko. Kung nandito lang yun, no, sasabihin niya pa, kahit 1 taon akong di naligo, mahal pa rin niya ako dahil asawa niya ako. Pinapaligo ka nga ng asawa Isang niya. taon ka. Okay, Christina. Kanya-kanya batay na kayo. Mahal kayo ng asawa. Okay, Diba, sabi Christina, ko, diretsa ang tanong. 1 taon kang hindi naligo? Sino naman nagsabi 1 taon akong di naligo? Ano yung pinakamatagal na hindi ka naligo? Tuwing 3 araw talaga naliligo ako. Abay, tinanong rin po namin ang ilan sa mga kapitbahay ni Christina tungkol nga po dito sa ibinabatong issue sa kanya. At ito po ang kanilang sinabi. Si Christina, naku, marami akong alam dyan. Totoo talaga. O nga, dadaan lang nga dyan eh. Naku, nasusuka nga ako eh. Minsan sabi ko, ano bang bahay na ito? Dito pa tinatira yan? Kasi po, pag dumadaan ka sa bahay nila, malalanghap mo na kaagad yung alingasaw ng amoy ng bahay nila. Ibig sabihin nun, hindi siya naglilinis sa bahay niya at hindi na rin siya naglilinis sa katawan niya. Baklasing bahay na ito, hindi ba naglilinis yan? Puro palagi nasa sugal, chismis dito, chismis doon. Di nga naliligo eh. Pati yung mga anak nga, di nga pinaliliguan eh. Hindi lang 3 ang nagsasabi, dumagdag pa ang 2 na yon, edi 5 na. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ang pinanggagalingan lang noon, Christina, ay inggit. Tsaka kami, yung bahay namin, katabi nun, may babuyan. Okay. Di syempre, bakit? Malayo ba yung bahay ni Ron? Sige nga. Wala talaga. Ikaw na tumahay ng baboy. Ikaw kaya mga anak tumahay ka dyan, tumahay ka asaw. Talaga. Saan dumudumi ang mga anak niya? Sa gilid ng bahay niya, kasi sa gilid ng bahay niya may kanal. Hindi mga nalinisan eh. Ay, naku, nakikita ko na anak ko, 10 taon sa kanal. Ilang taon ang panganay mo? Ang bunso? 1 year. Okay. So bakit sinasabi nila na doon Ewan ko lang sa dyan. dumig Meron sa kami gilid? banyo, no? Oh, kinapapa. Hindi niya Ano yon, Tess? Ano yon, Tess? Yung asawa niya sa labas nga naliligo, sasabi mo may bahay Ano kayo. naman kayo kumaligo sa labas? Kasi nga hindi na niya kayang amuyin. Talaga? Eh bakit CR ba namin yun? Narinig niyo bang nagre-reklamo yung kanyang kinakasama? Beth? Okay, sandali. Beth, ikaw nagtrabaho ka doon. Yung kanyang mister, anong naririnig mong sinasabi sa hindi pagligo ni Christina ng araw-araw? Sa doon po, wala naman. Ang inaano niya lang po yung bahay kasi nga po, yung kalat, gaya niyan yung panghe, yung sa lababo, halimbawa yung mga tirang pagkain, tapos yung CR minsan, hindi masyado nalilinis. Hindi kaya dahil sa lagi kang nasa sugalan, hindi mo Hindi naman ako nagagawa tsaka ang kami gawaing madalas bahay? magsugal eh. Pero tinuruan ka ng nanay mo kung paano sa bahay. Oh. Ano paborito mong ginagawa pag naglilinis ka? Susugal. Pero nakapaborito ko talaga magplancha. Ako naman yan ang pinakaayoko. Mas gusto ko maghugas ng plato at maglaba kaysa magplancha. Magplancha ang pinakapaborito ko. So paano na yung mga plato sa lababo? Pinililigpit ko po. Oh. Pag asawa ko nagliligpit. Hindi lang daw si Christina ang biktima ni na Beth, Tess at Sherry sa di umano'y pagchichismis ng mga ito. Idinawit na rin kasi dito ang kaibigan ni Christina. Pakikwento nga sa amin ang mga hinanakit mo, May Sayago. Pasok! Sandali lang! Sandali, bitawan niyo yung kamay! Tess! Sandali lang, ate. Diretsa
naman nadamay sa gulong ito? Doon ako sa tabing bahay nila, tapos naririnig ko na lang na pinag-usapan nila, hindi daw ito naliligo. Pero diretsa ang tanong, sa palagi mo ba naliligo si Christina? Naliligo naman siya, kaya lang talagang hindi tayo araw-araw naliligo. Aha. Bakit? Yun ang gusto niya, tapos ngayon ang ayaw ko na sa kanila. Bakit kailangan nilang ipagkalat? Kailangan nilang tuwang-tuwa pa sila yung maraming taong nakikinig. So pakiramdam mo ay pinapahiya ni Cherry, ni Beth at ni Tess itong si Christina. Yung pamamaraan ng pagsabi nila hindi Tapos maganda. sabihin nila, ang baho ng ano, ay may sumisingaw. Sulsul ka may kasi. ano, may umaalingasaw. Ano, may putok, may ano, yung... Ang dami-dami sinabi, mabaho hininga. Ang nila, hindi umaalingasaw daw, hindi naliligo. Sanay ka na sa amoy ang niya. kapal ng mga mukha nila, no? Kahit malinis na naman, para mga ang makapal pa rin ang mga So ang lumalabas talaga ay parang mali ang pamamaraan ng pagsabi ni Cherry, ni Beth at Tess ng problemang ito ni Christina. Bakit kaya naging ganoon ang pananaw ni Ate May? Yan ang alamin natin. Huwag po kayong bibitiw. At ito, face to face. O di wag nyo na lang amuyin. Maglagay kayo ng ano, sa ilong. Para hindi nyo maamoy. Siyempre, minsan masusuka ka o may hilo ka pag naamoy ka. Minsan naman kasi, pag nakaamoy na, aalis na lang, di ba? Oy, sandali naman. Pag may lagnat ako minsan, 3 araw hindi ako naliligo. Hindi naman yun amoy na nakakasuka. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jis Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan,